Ay nako, nakakabahala na talaga itong gobyernong 'to. Tingnan mo yung mapapanood mo, ni-rape daw, ni-rape, nag-iiyakan dahil sa mga drug addict. Marami na talaga, marami ng drug addict sa Pilipinas. Hindi kaya alam ni Bongbong Marcos kung sino ang nagpapalaganap ng droga sa Pilipinas? Hindi niya kaya alam ang nangyayari sa baba? Napakaraming drug addict talaga. Bakit hindi mo kaya bongbong sawatain kung sino yung nagbebenta sa buong Pilipinas ng droga na yan? Sino ang pinagmumulan niyan? Hindi nyo alam o sinasadya yung hindi alamin o nasa tabi-tabi nyo lang. Kawawa ang taong bayan. Kawawa ang mga mahihirap. Sa dami ng nagbebenta ng droga na hindi mo alam kung saan ang gagaling na yan. Hindi ninyo kayang sawatain kung saan nagmumula yan. Dapat iyan ang inaatupag ninyo, Kongreso. Buti kayo, nandyan lang nakaupo, dumarating ang pagkain nyo, dumarating ang pera nyo, pwede man ninyong nakawin anytime ang pera ng gobyerno dyan sa Kongreso. Anytime pwede kayo magnakaw. Pero yung taong nasa baba, hindi nyo alam kung ano mang nangyayari. Daming nagbebenta ng droga. Pag natukso ang mga mahihirap, sira ang pamilya. Dahil akala makakaalis ng problema, lalong nagka-problema. Nawala na ng padre di pamilya, gutom na nga, binentahan pa ng droga, lalong nagka-problema. Walang pampiyansa ang pamilya, wala pang makain. Sinira na. Bakit kasi Bongbong Marcos hindi mo ipagpatuloy yung ginawa ni Pangulong Duterte dati? Bakit iniiba mo style mo, hindi mo naman kaya? Kung ipinagpatuloy mo yung nasimula ng Pangulong Duterte na pagbabago, masaya kami para sa'yo. Pero iniiba mo. Ang inaatupag nyo, kasuhan ng kasuhan yung mga kalaban nyo. Paano kami mga nasa baba, kaming maliliit na tao, pag kami ba nagsalita laban sa inyo, kakasuhan nyo rin? Wala na nga pampiyansa dun sa mga pamilya-pamilyang nakakulong dahil sa droga. Bebentahan nyo ng droga tapos pag naikulong piyansa pa, pagkain pa doon. Sobra na. Hindi mo kaya alam, Pangulong Bongbong, kung sino ang nagbebenta ng mga droga sa buong Pilipinas? Bakit hindi mo sinasawata? Bakit hindi mo sinasawa yung asawa mo? Nakikialam ng pamamalakad mo sa Pilipinas. Bakit hindi mo siya masaway? Hindi siya ang binoto ng tao. Yung Lisa Araneta na yan, hindi siya ang binoto. Ikaw. Pero hindi mo ginagawa ang tama para sa Pilipinas. Kung ipinagpatuloy mo yung katahimikan na natatamasa namin kay Pangulong Duterte, masaya kami ngayon. Pero ngayon, ang dami ng problema ng Pilipinas. Hindi mo nga malinis. Ultimong mga truck ng basura na para sa mga probinsya, panghakot ng basura, hindi na mahakot-hakot ang mga basura dahil walang truck. Ultimong truck ng basura, hindi mo maibigay sa mga probinsya para mahakot at malinis ang buong Pilipinas. Yun na nga lang ang kalinisan ng Pilipinas. Puro kayo pagnanakaw, puro kakasuhan yung mga kalaban nyo. At tupagin nyo kung paano maayos yung Pilipinas. At tupagin nyo kung paano maiahon yung mga mahihirap na hindi na konting sulsul nyo lang, konting suhol nyo lang ng bigas-bigas. Kumakapit na sa inyo kahit mali na. Kayo namang mga media, mainstream media, hindi nyo man lang ibalita yung mga nag-o-oppose dyan sa Marcos na yan. Pag alam nyo naman na mali yung binabayaran sa inyo para huwag ibalita, huwag nyong gawin. Pag alam nyo naman na para hindi sa Pilipino, huwag nyong gawin. Porque bayad kayo, hindi nyo na ibabalita yung mga nag-o-oppose sa gobyerno, nananahimik kayo dahil may pera kayo. Pag alam nyong bayaran kayo, huwag nyong gagawin yung mga pinagagawa sa inyo kahit mali. Kung para sa Pilipinas kayo, ibalita nyo yung tama. Hindi kayo nananahimik. Babayaran kayo para wag nyo ibalita yung ganito, ganyan, ganyan. Kung ako naman, hindi ko tatanggapin yung bayad kung mali naman yung pinagagawa sa akin. Sobra na yung gobyernong to. Hindi na alam kung anong gagawin sa Pilipinas. Puro na lang panggigipit ng mga kalaban. Kaso dito, kaso doon.
Siguro ipapapatay pa pagka sobra yung pag-oppose sa kanila. Sayang yung boto. Hindi mo pala kayang mapaunlad ang Pilipinas. Wala pa kaming nakikita kahit isang nagagawa mo. Ultimo sanang truck lang ng basura. Pamigay mo sa mga buong Pilipinas na magandang galing sa ibang bansang mga truck na panghakot para mabilis mahakot yung basura ng Pilipinas. Basura na nga yung mga magnanakaw, basura pa yung Pilipinas, hindi mo pa maayos. Aantay pa ng ilang araw bago mahakot ang basura dahil walang truck. Puro kurap. Kailangan bayaran mo pa bago hakutin. Ganito na ang Pilipinas ngayon, hindi nyo alam yung mga nasa baba. Maraming adik. Hindi nyo imbestigahan yung mga nagbebenta ng mga droga. Saan ang gagaling? Imbestigahan nyo sa Kongreso. Andyan lang, pati PCSO. Imbestigahan nyo. Tumataya kami para akala namin mananalo kami at mapaunlad man lang kahit papano yung aming buhay. Pag nanalo, may puhunan sa hanap buhay. Hindi, ninanakaw nyo pala. At iba naman yun. Sa PSCSO, nanakawin nyo pa yung loto. Hindi na nga kami tumataya eh. Nang malaman namin na ninanakaw nyo lang yung para sa taong loto. Pati ba naman yun? Lahat na lang ninakaw nyo para sa inyo. Paano yung taong nasa baba? Pababayaan nyo na. Pag nagutom yung mga tao, kakainin kayo ng buhay. Lalayas kayo dyan. Hindi na maganda yung ginagawa nyo sa Pilipinas. Puro na lang panggigipit sa mga taong gusto nyong kalabanin. Lahat na lang. Pati mga congressman, mga magnanakaw. Pati naman tong si Risa Hontiveros. Akala mo naman siya itong hari na ng Senado. Hindi mo na alamin yung sarili niya kung tama siya o hindi. At tupagin mong imbestigahan yung PCSO, yung mga drug lords. Patawag mo yung mga smuggler. Huwag yung sikibuloy. Wala ka ng kasawa-sawa. Wala kayong kabusugan. Pati yung pag-aari ni Kibuloy gusto nyo pang nakawin. Nagawa nyo pa ng kwento. Sino pa yung mabuting tao na nagtumutulong sa mga tao sa Pilipinas? Iyon pag ginigipit nyo. Kayo ba may naitulong? Puro kayo pangkakaso. Hindi nyo atupagin yung mga drug lords, yung mga magnanakaw sa Kongreso, istambaluslos. Hindi nyo atupagin yung milyonaryo na yan. Yung mga drug lords na nasa tabi-tabi nyo lang. Iyan ang imbestigahan nyo para luminis ang Pilipinas. Iyon ang imbestigahan nyo. Iyon ang ipatawag nyo dyan. Ayusin nyo. Hindi na kaya ni Pangulong Duterte. Kung kaya lang niya, matagal na namin na ibalik yan dyan. Alayas kayo dyan sa Malacanang. Hindi nyo man lang na ipagpatuloy yung ginawa ng tao para sumaya ang sambayan ng Pilipino. Hindi yung ganyan, malalaman mo, purong pagnanakaw ng pera, bilyon-bilyon ang mga mahihirap, lalong humihirap, kayong mayayaman, lalong yung mayaman, mga buhaya, walang kabusugan, ganon. Tupagin nyo naman yung para sa mahihirap, hindi yung 1 kilong bigas lang, ayuda-ayuda, para lang sa perma. At tupagin nyo kung paano gaganda ang Pilipinas at nang magkaroon ng magandang hanap buhay at mapagamot yung mga ma-rehab, yung mga pinigbentahan nyo ng droga. Yung mga nasa ospital, mga may cancer, walang mahinga ng tulong sa gobyerno dahil puro ninanakaw nyo. Nangangamatay na lang doon, may mga cancer, nakapila, napakahaba. Walang mahinga ng tulong sa gobyerno dahil ninanakaw nyo. Abusadong gobyerno.